sa reseta na luko. Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tira may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di wang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtugtog aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. Yo, yo! Welcome sa isa na namang episode ng Basihan ng Bawat Tornado. Ako ang Batas. Ako din si Ginoong Rodriguez. Pero parehas nyo nang alam yan. Yeah, ngayon magre-review tayo ng isang special na battle. Galing sa latest na Isa Buhay Champ. Kalaban isa pang lyrical na malakas na battle MC. So, tingnan natin kung paano nila i-assassinate ang bawat isa. Hindi ko alam kung sinong panalo. Pero malalaman ko in an hour. So game, simulan na natin. Yeah. Teka, kamusta kayo mga pare? Para namang nakakasagot kayo no? Pero sige. Panoorin na natin. Flip top, round 14, day 1, dito pa rin. TIU Theater Makati. Pag siyam na laban na ngayong gabi. Flip top, magigay para sa sarili nyo at para sa parating nating laban. Ahon pala to. Pumunta na. Shoutout sa lahat ng mga MCs na buo-buo na liga, sa lahat ng dumayo pa sa labas ng Metro Manila at labas pa ng Luzon. Para sa event na to, day 1 pa lang to. Yeah. Shoutout sa lahat ng mga bumabiyahe na malayo. Naalala ko talaga na parang halos kada event yun may kumakausap sa akin lagi na galing sila sa ganito, galing sila sa ganyan, lumipad pa sila o ano. Salamat sa inyo. So, isa yan sa pinaka nakaka-motivate na gawin yung ganyan. Alam mo yun, ituloy ng mga battle MCs yung ganyan. Dahil tangina, kung yung mga sumusuporta mismo ganyan yung effort. Diba? Parang di mo rin gusto na mag-slack ka sa craft mong yan. Gugustuhin mo rin, bigyan sila ng maganda show talaga. Diba? So, shoutout sa inyo. Malaking bahagi kayo sa bumubuhay sa eksena, yo. So, yeah. May bakbakan pa bukas. Isang pinakamalaking shoutout sa lahat ng tumutulong at sumusuporta sa liga, sa lahat ng mga represent collabs at syempre sa Extreme Gaming at TMT Play. At sa kanan ko, Tagum City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para ay Plaridel. Dala-dala ko lang lakas ng loob, hindi nagpasindak sa kidlat at kulog. At kay Gerald Guyot, Abad Brothers, Yanong Higala, Bosyingbo, Unlisan, Joshua Mark, Ulanday, Pilayo, Ben Anink, Mugat Republic, TRCN, Tagum OAM Vinks. Shoutout kay Plaridel, kapwa musikero yan. Nakita ko siya, trumpetista ata siya. Basta horns. Mukhang meron siyang ska na banda. So, yeah. Sendan mo naman kami ng link na marinig namin yung mga latest mong ginagawa, yo. Mindanao Division represent nga pala. At sa kaliwa naman, Palon Leyte represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para ay GL. Sabi na sa paglubog ng araw ay walang bahagahari at alam ko nang mangyayari. Kapag piniga, minsan nakakabili mga puntong hininga. Panangagalawan na Summer Leyte, Southern Leyte, subreddit ng TikTok, check nyo yan. Visayas Division represent naman dito sa Maynila. Nanalo ng koito si GL. Pinili niyo mauna si Plaridel. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat, round 14, day 1. Plaridel. Let's go, man. Game. Gilbert Campo, the 30-year-old virgin. Bistado na tumatik. Alam niyo ba kung bakit? Nagtatawag siya ng mga old gods kasi gusto niya makaranas ng langit. Kasi dati siyang guro. Ehemplo sa paaralan. Nagtatanim ng kamalayan. Pero kung experience is the best teacher, ba't wala ka pang karanasan? Sa mga estudyante na babae, malibog si kumpadre. Isang matalinong manyakis. Nagtapos bilang isang manyak cum laude. Kaya mga estudyante na sexy, sinadya niyang ibagsak. Si teacher ang lupit. Dapat daw may removal exams. So pinag-remove niya ng damit.
Pero biro lang. Hindi ganun si GL. Don't make it worse. Di lang magampanan kaniyang papel sa dami daw ng paperworks. Kasi galawan pang OGT. Praktikumer, novice leader, halatang kulang ka pa sa practice. Teacher, kasi failure sa pag-handle ng class. So don't be proud. Ako, I would say out loud, nakukontrol ko mga estudyante ko. Ikaw, nakukontrol mo lang ang crowd. Ako'y terror na teacher. Inuuna, disiplina. Ikaw, puro ka lang forma. Dapat mapatalsik, maalis ka. Kasi in terms of classroom delivery, daig na mabagsik ang karisma. Kasi may authority. Classroom management. Kahit anak pa ng general, basta may major offense, tiyak na may corporal punishment. Kaya from corporal to general, usapang rango yung devotion. Ako yung nasa top rank, kaya akin yung promotion. Kaya ang notion, palpak na educator, watak-watak ang mga mutant, walang mapili na successor. Kaya anong Professor X? Baka X ka na, Professor! Tapos pinagbintangan mo si Marshall na magnanakaw? You're pointing fingers. Palpak ka na, guro. Pagkat magkaiba ang nagtuturo sa nagtuturo. Kasi cheater daw si MB. Bara from Saudi with love. Ngayon, balik sa'yo ay bulto. Kung cheater si Marshall, ikaw tong OFW na isusumbong ko kay Tulfo. Kasi mga concept nito sa battle, galing ng ibang bansa. Nakikinabang pala siya. Train ng train itong tanga sa pinagpawisan ng iba. Kasi sabi ni Teach, observe cleanliness, yaks kainis. Dapat daw malinis magtrabaho kasi trabaho niya magmalinis. Kaya from Saudi with love to the different parts of the world, di na yan domestic violence. Baka international fraud. Ngayon guro laban sa guro. Magkakaalaman kung sino ang lamang, kung sino ang lamang. Kung sino ang dilat lang ang mata sa may mulat na pananaw. Sino may bala raw na bit-bit sa may bit-bit ng balaraw. Nagtapos ka para makapagtrabaho. Sa kahirapan may panglunas. Nagtapos ako para lumago. Magkaalaman ng aking utak. Pareho tayo ng tinahak. Magkaiba tayo ng asal. Ang gusto mo parangal, ang gusto ko pangaral. Hindi ito linya na pambutas. Bagkus mensahe na pantapal. Nag-aral ka lang para mabuhay. Binigyan ko ng buhay mga aral. Uh, 319, no? Okay. Bigyan ko ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points si Plaridel, round 1. Okay naman, malinis yung delivery. May mga malalakas din siyang linya, medyo wala lang crowd reaction. Pero meron din siya mga reach na linya. So, okay pa rin. Okay pa rin. Yung bakit wala ka pang karanasan, yun, binigyan ko ng puntos yun. Although, hindi ko gusto yung pinaka-angle, yung pinaka-idea ng buong angle na yun, pero kung paano lang niya ginamit yung ba't wala ka pang karanasan, pinuntusan ko yun. Tapos yung nakokontrol mo lang yung crowd. Ako, nakokontrol ko yung classroom, ikaw nakokontrol mo lang yung crowd. Pero kung isipin mo, kasi, teacher versus teacher, di ba? Pero kung isipin mo, mas mahirap mag-control ng malaking lugar kaysa sa isang classroom. Di ba? Pero pinuntusan ko pa rin. Magandang pan-dissect lang ng pan-breakdown ng kalaban. Di ba? Kumbaga, okay, teacher ka, teacher ako. Ganun. So, pinuntusan ko na rin. Kung paano niya nilaro yung bagsik charisma, tapos yung X ka na professor, ilaro niya sa Professor X yun eh. Yun, pinuntusan ko rin yun. Tapos yung nagtuturo, trabaho niya magmalinis. Tapos yung lamang, balaraw, nilalaro niya yung, kumbaga same na spelling pero iba yung bigkas, pero nag-justify naman niya yung paglaro nun, yung pang-aral, binigyan ng buhay ang mga aral, yun, basta yung mga yun, pinuntusan ko yung mga yun. So 8 points first round ni Plaridel. Overall, okay, malinis naman yung performance. Alam kong may mas malakas pa siyang pwedeng gawin, pero base dito, yun siya.
Spatan natin ang first round ni GL. Yo! Wala nang game! Sabi niya sa laban niya kay C9, magiging morgue itong barracks, ako'y nababahala. Pag gumawa ako ng living room, ako'y magkakasala. Pag gumawa ka ng living room, ikay magkakasala. Gaga. Pati nagpapanday ng living room, iyong natatapakan. Sir, di lahat ng karpintero makasalanan, Jesus. Tapos sabi niya kay Pistol, tumataba tong biggest loser sa paglamon big din. Iyong susi sa tagumpay, may karugtong na kitchen. Yung keychain, naging kitchen. Well, stop. Stop, look, and chain. Yung ba Bisaya hip-hop, aka Bishop, yung writing advanced, dahil Bishop daw siya, yung rhyming paslan, goddamn. Sala, kitchen, ibang klase mag-construct, DepEd. Teacher ba to o foreman? O baka congressman sa kanyang napili na galaw? Sala, kitchen, ano ka, speaker of the house? Tapos sabi niya sa laban niya, hindi, cut. Sorry boss, yun ba yung benta? Line marking meta? Maghihimay ako ng lines, tas ibabalik ko lang sa'yo. After 1 year na rebuttal, tas believe naman kayo. Sabi mo, puro makiri atake para makabisa, para makabuo at makaisa. Puro mak para makapatay at makalapa. Kung walang mak, itong Makatay di makakatama. Oo, nakabase lang sa linya, tas may scheme ng konti. Huy! Inyo ba kayang mag-isip ng sariling content? At sa mga fans ni Plaridel, alam nyo nakakatanga. Yung linyang kitchen at sala, di naman galing sa kanya. Oo, di galing sa kanya. Pero alam kong di nyo napansin, di ba? Di ba, oo, gawa-gawa ko lang lahat. Manipulado ko, Diyos ko. Oo, peke mga linya, pero punto totoo. Na di ka tumatak, mga iyong binibitaw. At pag pinilit ko yung wordplay, ako'y magtutunog ikaw. Oo, gaw. It's a trap. Tawag dyan, fake mocking. Kaya wag ka nang magulat na kaya kong babuyin mga di mo pa nasulat. Tanyo, di ba ang basic nitong style, kung inyong aalamin, di lang line sa aking minak, pati line mocking na rin. Kasi yung wordplay niya at schemes ay parang Michael Jordan. Kasi yung owner ng... Dali. Fuck. Hindi ko na nasundan yung... Meron ako ililista dapat, pero... Sige na. Oo, malabong project. Halo-halo, no sweat. Sobrang whack association. Charlotte Hornets. Mekos-mekos lang na reference. Overloaded yung amount. Kaso panis siyang train of thought when it's the thought that counts. Oo, inaamin ko. Kasalanan ko. Kung ba't ganyan tunog mo na sinisiksik lang sa rounds at yung ilang MC sa round ay may iisang sound, pasensya. Naging cancer yung estilo ng aking in-emphasize. Yung dati ko na meta ay nag-metastasize, pasensya. Naging komportable ako at di ko sa aking living room. Sa silid ko na napili, train of thought naging haligi. Yung concepts naging sofa. Mga old gods na sa TV at paningin ko na natili. Kaya sinisisi yung sarili, pasensya. Naging komportable ako at di ko inakala na nung may TV at sofa, ako ay nagkasala. Malakas yun pero well, kung magiging subjective ako, mas malakas yung first round definitely ni GL, pero ayon sa listahan ko, pareha silang 8. So, yun ang sinusundan ko dito, hindi ang aking pakiramdam. Tie yung first round nila, pero yun nga, siguro kung nandyan ako, definitely first, kung live ko siya pinapanood, wala akong listahan, definitely first round nakuha ni GL. Nagustuhan ko yung laro niya ng makata, makakatama, tapos yung pinilit na wordplay, magtutunog ikaw. Medyo, kumbaga no hate kay Plaridel, pero minsan nga reach talaga yung pag-wordplay niya. Kanya hindi ko rin mapuntosan lahat ng pinapunchline niya nung first round. So yun, in-establish kaagad ni GL yun. Tapos yung meron siyang line na tungkol sa kaya kong babuyin.
Nakalimutan ko kung ano sunod pero puntos yun para sa akin. Hindi ko mailista dahil narinig ko na yung next line na dapat ko ring ilista. So parang fuck. Ayoko i-post Sarap pakinggan pero kinailangan ko kanina i-post. Hindi ko na rin nalista na maayos pero punto yun yung tungkol sa kaya ko babuyin. Tsaka yung pati line marking na din. Yung, alam mo yun, binaboy ko pati line. Hindi, basta parang yun din yung punto niya. Pati yung kaya ko babuyin kahit yung hindi mo pa na isusulat. Yun, parang tungkol doon Tas tinulay niya papunta sa pati line marking na din. Line marking na din. Dinis na niya ng ganun. Tas whack association, parang Charlotte Hornets. Ang ganda ng line. Walang nag-react pero ako gusto ko yun. Tas yung it's the thought that counts niya na paggamit, pinuntusan ko yun. Tas yung metastasticized, parang ganun. Hindi ako sure ko. Pero medyo gets ko yung context, di ba? So, yun. Tsaka yung nagkasala, kung paano niya ginamit yung nagkasala bilang ender, pero yun yung parang punto niya talaga kay Plaridel. Yung wordplay na pilit nung sala at sala. So, ang ganda kung paano niya bin-breakdown sa isang buong round yung isang punto na yun. Pero, yun. 8 against 8. Nagulat din ako. Yun. Sa pakiramdam ko, sa pagiging subjective, GL yun. Pero first round, tie sila. Tingnan natin ang round 2 ni Plaridel. Nautakan ka ng 3GS, M-Site, Lipcram. Itong latest naging lamest. Hard naging easy. Di ba advance ka na MC? Ikaw itong 4G, pero in-outdate ka ng 3G. Nagka-problema ka sa site. Lumalabo na at tumatanda na ba si teacher? Yung glaucoma, nagsisimula daw yan sa GL, kaya magpatingin sa paningin para problema ma-resolve. Sa ophthalmologist hoping for optimistic results. Nagpatingin sa paningin, pero tinapos diskusyon kasi yung findings, walang mahanap na solusyon. Ngayon talino sa talino. Ikaw na'y nalamangan. Grades are sacred. Sagrado basihan. Ngayon paningin sa paningin. Alam na diferensya. Sino masusupil? Mataas grado mo sa mata. Mataas grado ko sa papel. Kaya nilamon ka ni Lip. Mga bara na pulido. Ramdam mo yung sakit. Suntok niya na solido. Pinatay ka parang beat, parang freestyle ni Bugito. Kagat niya hindi pilit, kahit gamit lang pustiso. Kala ko ba ruthless? Lame and useless. You're teaching me how to train a dragon, pero hindi mo matame yung toothless. Kaya pointless mag-ilusyon. Malabo yan na ambisyon. Paano ka makikipagpangil sa pangil para sa 1,000,000? Lahat sa iyo ang atensyon. Namumulaklak magsalita. Malarosas tumula. Pero yung tinik, naging tinik sa lalamunan na ba'y nanahimik siya bigla o nag-choke siya kay Lip. Mga linya ay naipit. Indeed, you are married to the game, kaya lumagay ka sa tahimik. Ikaw ang successful successor ni Balakid. Nakakapanibugo. Pinaasa ka lang bugo. Pagkat wala nang apoy, ang pinapasa niyang sulo. Pero pinakamagaling ka, bro. Ang daming capabilities. Nakaka-amaze itong person with disabilities. Pero nagka-problema ka sa sight, sa speech, naging person with disabilities. O tila naging PWD, di mo kami pinakikinggan. Pero yan ay ayos lang. Lagi ka namang tama. You're the righteous one. Kaya righteous one, PWD. Shout out dyan, Leo. Baka pwede mo itong bigyan ng battle sa Rapolyo. Nagka-problema ka sa sight, sa speech, di ka rin nakikinig. Ngayon may 3 kang diferensya. Isa doon katangahan, pagkat hindi kapansanan ang pagbingi-bingihan. Kasi hindi nakikinig. Itong aktibong aktivistang wala namang aktibidad. Persistent, hypocrisy. Isa Facebook ka lang naman may recent activity kasi laging sigaw sa mga welga. Mga issue sa bansa, solusyonan. Gawan ng paraan. Ayusin mga kalsada. Pero nakaharang sa daan, sagwa mong pakinggan, sagwa mong panoorin. Kailan may dititimbang yung kilos,
protesta sa tuniladang suliranin, kaya tumahimik ka mamen, lubhang nakaka-stress. Oh, press freedom kanilang gusto, pero sila yung may freedom mang oppress. Kasi karime ng lodi nyo, isang hipokrito, napaka-rebellious na child. Galing ka nga ng gubat kasi grabe ang wild. Ngayon hihigitan ka't I became wiser. Unang galing ka sa wild, ako magiging Deontay Wilder. Kaya nicer, good luck, fight smart. Kasi I always die hard. Huling baraha ka ng gubat, ako magiging wild card. Kaya don't blame if I talk shame. As I put flame, ramdam mo yung worst pain. Sure aim, shotgun, ikaw yung Cobain. Fraud claim, GL is a false name. Delana, kanyang surname. Tapos first name niya, GG. Sigurado ka na good game. Narinig ko ulit yung Cobain na shotgun, no? Mini-review ko recently na ginamit din yun. Hindi ko alam kung sino nauna sa kanila. Pero na-realize ko, ginamit ko na yun pala nung dati, no? Parang naalala ko lang na isang araw, parang shit, nasulat ko na pala yung dati, no? Hindi ko alam eh. Sa sunugan ata namin ni Dooney yun. Parang may binanggit ako na similar to that na ano. Basta same context. Kumbaga, same wordplay din ata. Ewan ko. So, pero bibigyan ko 5 points yun. Second round ni Plaridel. Diba? Siguro wala masyadong inspirasyon si Plaridel sa mga panahon na to. Pero gusto ko yung glaucoma GL. Nagsisimula sa GL. Diba? Yun. Tapos ophthalmologist, optimistic, yung mga ganun laro niya. Sa una okay eh. Pero kung patagal puro ganun, parang hindi siya effective eh. Kailangan mong lagyan ng variation yung paggamit nun eh. Tapos yung grado tsaka papel na laro niya, yun, pinuntusan ko yun. Tinik sa lalamunan, pati wild card. Yun, marami nga siyang mga linya na kumbaga wordplay, considered wordplay na siya pero hindi siya punchline enough para mapuntosan. Parang yan yung mga magiging effective. Kumbaga ako, sa 4-bar setup, meron kang malakas na 4, na punchline sa 4. Tapos kapag may malakas ka pang punchline doon, lagay mo sa 2. Pero kapag meron ka pa mga wordplay na ganun, pwede mo ilagay sa 1 and 3. Sobrang solid ng 4-bar setup mo. So, minsan yung wordplay ni Plaridel parang hindi pang 4th eh. O hindi pang 2nd eh. Mas nasa pang 1st o 3rd. So, ang hirap puntosan din. Baga gets mo yung wit, di ba? Gets mo yung gusto niya parating, pero parang kulang eh. Yun yung parang sayang. So, alam ko, may mga naparod ako kay Plaridel dati na malalakas din yung wordplay niya. Yun, so hindi ganun kalakas yung iba niyang punto ngayon kumpara sa mga ganun niya. So, yun. 5 points sa kanya. Tingnan natin round 2 ni GL. Hey. Yo, check. Kasaysayan muna. Alam nyo bang ang Plaridel ay ang alias ni Marcelo del Pilar na isa ring ilustrado gaya ni Luna at Rizal? Edi dapat lirikal, dapat puro puso ka, pumupunto pa. Gusto mo maging bayani? Sige, mag-8-8 ka. Kaya tayo'y magtalastasan, laliman yung tunog, kasusulat o digmaan, alam na yung buod, sayad nga pati marsyal, sa akin lumubog, ilustrado Bonifacio del Pilar na yung sunod. Kaya sige, tumakas ka. Sa Espanya magtago, ako'y La Niña sa Europa, siguradong babagyo. Malulunod pa rin to, sa kalsada ay banta, pagkat alam nyo ang Espanya ay laging binabaha. Pero kung Espanya man yung bayan na iyong pinagtanggol, ba't di mo ko labanan sa wikang Espanyol? Yo. Porque contigo yo yaskoy. Pero seryoso, alam nyo ba pinagkaiba ni Del Pilar kay Plaridel? Si Del Pilar ang tagapangasiwa ng diaryong La Solidaridad. Habang tong Plaridel naman, wala kang dignidad kasi ayon sa'yo, may kabit. Sina Husky,
Pistol at Slack. Si Pito at si Poison walang sustento sa anak. Tanong, totoo ba? Ha? Hindi. Yun ay sabi-sabi lang. Tas ginawa mong apoy, yung La Solidaridad, ginawa mong tabloid, oy! Habang kami, mga konsepto at bersong masakit, ikaw naman nag-iisip kung sinong may kabit. Imbes ibagsak mga Kastila, paniniwala, baluktot, naging mga Makatang nasa liga, hinahanap ay kantot. Diba? Plaridel ka pa naman, tas ang laswa, yung ulo ng balita nasa baba. Tas parehas lirikalan ang ating laro. Hoy! Isang kahihiyan ang mahalay sa'yo! Pero ang katotohanan, may tao sa likod ng ganyang propaganda. At ang salarin, ating tanungin kung sino nga ba. Tara. Pero Plaridel, sino? Sino dahilan ng inyong kabastusan, ha? Sino? Sige na. Huwag magpigil. Pala? O sige. Guardia Civil! Guardia Civil ay tatawagin. Ikakadena mga braso. Kalad ka rin sa damuhan. Sa Bartolina itatago. Kung saan sinag ng araw ay di naabot. At tignan natin kung tayo ay may makuwang sagot. Plaridel, sino amo mo? Si Fukuda ba? Yung may sigaw na lirikal? O baka si Krega, yung may lakas espiritual? O yung ika-6 na banta, yung muntik matalo sa biro? O yung maestro na ulyanin na ayaw magretiro? Sino? Mukhang ayaw niya pa rin. Kasi ayaw niyang aminin na sa bahay ng Mindanao siya'y aliping sa gigilid. O ayaw niya maging malaya, siya'y tapat sa amo. Gusto niya lang maging aliping may sariling kwarto, sakto. Kaya ayaw malagot, kaya ayaw niyang magbigay ng sagot, Plaridel. Sino? Wala. O sige, lalapagan kita ng pera para malaban na. Ito 1,000,000, tara, sagpangan na. O hindi, wala. O sige, 2,000,000. Yung ganit isabuhay para nakakatuwa. O kaya 3,000,000 sunugan ng kaluluwa. Ano? Wala. Wala pa rin. O sige, huling alok. Ito may pera na. Ito may bahay pa. Sige na. Para makatakas ka sa hawla. Mga kwarto na magara. May kama, may kusina at may pagkain na kasama. Tigit sa lahat, ikay magkakasala. Damn, dun yun pinagtapos, no? Dito, naramdaman mo na humiwalay na silang dalawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Although, alam natin din na mas malakas pa talaga si GL kaysa sa kung ano napaparod natin dito. Pero, ramdam mo na sa second round yung pagitan nilang dalawa, mas mainit na rin at mas, kumbaga, yung round 1 ni GL setup nilatag muna niya yung lamesa, inayos niya muna. Eto, ulam na, kumbaga. Bayani, yung gusto mo maging bayani, sige, mag 8-8 ka, yun, pinuntusan ko yun. Tapos yung Del Pilar na yung sunod. Tapos yung babagyo, La Nina sa Europa, siguro, parang ganun tungkol sa bagyo. Tapos yung sa Espanya, laging bumabaha, sigurado, o basta ganyan. Tapos La Solidaridad, ginawang tabloid. Lakas nun. Yun, malakas yung linya na yun. Tsaka yung ulo ng balita nasa baba. Ang ganda kung paano niya nilaro yung mga ideas na yun. Layer after layer. Kumbaga, pang. Konektado lahat pero pumupunta na sa iba. Ganon. Tapos yung kung paano rin niya inano yung mga Davao MCs papunta sa, kumbaga kung sino yung amo niya, di ba? Papunta sa maestrong ayaw magretiro. Ang ganda lang nung pagkakasetup. Pinuntosan ko yun. 1,000,000, tara, sagpangan. 2,000,000, isa buhay, 3, sunugan, parang ganyan. So, pinuntosan ko rin yun. Tapos na naman siya sa magkasala. Solid, better round, kumbaga, compare no first round niya. At definitely, sa kanya na yun. So, yun. Third round tayo ni Plaridel.
Kahit yung crowd, mas buhay na rin. Di ba? Pag sinabi kong game, sabihin niyo ahon. Game? Ahon. Game? Ahon. Pag sinabi kong ahon, sabihin niyo game. Ahon? Game. Ahon? Game. Game? Ahon. Gets na ba yung sequence? Plaridel ang ibinigay. Hindi pa rin ba big names? Tila ba dinidiscredit iyong credentials? Paano ka magkakapangalan GL? Puro ka initials. Tapos puro ka pa reverse Gumbursa, reverse Nazareno. Di ka ba naaaning? Reverse ka ng reverse kaya walang nararating. Pero solid ka daw, sabi ng mga loyal mong fans. Di ka raw kayang i-breakdown parang confidential fans. Pero kahit gaano ka pakatibay, kaya kitang i-dominate. At kahit gaano ka pakasolid at my own expense, kaya kitang i-liquidate. Yeah, shout out, Administrasyong Marcos. Solid kapag na-liquidate lahat ng gastos. Gets ba yung sequence? Gets ba yung sequence? Hindi. 3 beses mo siyang kinall out. Ikaw na'y nababagot. Si sequence parang babaeng study first. Hindi ka sinasagot. Tawag ka ng tawag. Please, tol. Tapos siya parang referee sa NBA. Sobrang dami ng missed calls kasi dapat fight someone your size. Pagkakupal mo sagad. Gusto mo kalaban bite size para daw lamon agad. Sir, ba't mo minomotivate? Naghahamon ng short MCs tapos ikaw, tino-tolerate. Kaya sa pagtawag mo ng mga old gods, tigilan mo hangal. Iyong santo ninyo nga di sinagot iyong dasal. Kasi maliliit, mabababa ang kaya mong pangalan. Sa makatuwid, mga lapida lang ang kaya mong tapakan. Feeling heavy, inyong iniirog. Mahihinang MCs lang naman dinudurog. Sa bagay, bumibigat ang alkansya kapag purong barya ang hinuhulog. Sinusunog, Lil Strax. Guess ba yung sequence? Tinira mo kanyang balat. May issue ka sa kulay. May issue ka sa kulay. Maitim, maputi, kayo manggi. Lahat ayos lang yan, bay. Tuta ka ni Arik, di ba? Dapat dogs are colorblind kasi rekta yung pagka-racist. Hindi ka lumihis. Pag sinabing human race, butya ang bilis at sa sobra mong inis, walang nila ang espasyo. Lil Strax naging George Floyd sa paghinga na ay dihado. Espasyo, matter, akala ko well-mannered. Matter is anything that occupies space, pero for him, black lives don't matter. Kaya hinabol, inosente hanggang sa humagalpak. Lebron James to Iguodala, chinase down mo yung black. At sinasambit mo mga Diyos para sabihing relihiyoso. Tapos nangungutya ka ng tao. Kapal mukha mo, gago nga to. Crossbreed na husky at Nikki, banal na aso, santong kabayo, peking propeta. Hindi ka savior, di ikaw ang dark knight in the dark night. Di ikaw ang dark knight in the dark night. Walang maliliwanagan kahit pa mang gaslight. Binigyan ng Del Pilar, binigyan ng Bonifacio. Huwag ka nang magpakabibo, itinapat ka sa mga bayani. Huwag ka nang magpakahiro. Kaya maihahambing kita sa pastor na mukhang pera, kay Padre Damaso, o di kay Senyor Aguila. At sa tanong na ito, ikaw ngayon matatabla. Ginagamit ka ba talaga ng Diyos o ikaw yung gumagamit sa Kanya? So what's next? Gets na ba yung sequence? Ngayon masasagot na kita ng malugod. Sa maling pagtawag mo ng mga Diyos, tiyak ang karma kasunod. Nag-battle pala GL tsaka Lil Strax. Hindi ko alam kung na-review ko na yun. Kung di ko pa na-review, re-reviewin ko yun. Parang interesting mapanood yun. Style clash lang dalawa. Bigyan ko na 5 ulit si Plaridel sa round 3. Yung reverse na reverse kaya wala kang nararating. Pinuntosan ko yun. Tapos yung hindi ma-breakdown parang confidential funds. Tas yung parang NBA referee sa dami ng missed calls. Yan, pinuntusan ko yung mga yan. Tas yung small MCs. Tas lagi niyang tinotolerate. Makalaro ng tall tsaka small. Tas yung Nikki tsaka Husky na crossbreed ba? Nakalimutan ko yung eksaktong sinabi niya. Pero banal na aso, santong kabayo. Yun, okay sana yung mga idea pero ewan ko nabibitin ako
So, yun. Malinis eh. Malinis naman yung performance pero ewan ko, bitin lang ako. So, tingnan natin round 3 ni GL. So, kayo nga magsabi sa mga nanonood ng ano ko, na-review ko na ba GL tsaka Lil Strax? At dapat ko bang reviewin yon? Yo! Sabi niya, puro daw mahihina yung aking dinudurog. Ayun, yan. Yo, round 3 na. Ito, real talk. Oops. Alam nyo bang, ang unang battle niyang napanood ay si Badang. Diba? Oo, Darwin versus Mark Cagente. Grabe swerte. Sa dinami-dami ng battles, yun pang isa sa lamest. Nasayang lang yung oras mo, parang oras ni Apex. Oops, Apex, doon ako nawala. O sa taas na bitin, kaso ngayon may gigil. A-ascend at sa Apex, di na ako titigil. Game! Edukasyon. Kadalasan, iyong kalaban, iyong hinahanapan ng diploma. Tama, kesyo sayang buhay, puro bisyo toma. Wala sa wisyo droga, kaso may twist your storya. At pasensya ka na, akala ko elite ka, elitista pala. Ooh. Ikaw masugo ng DepEd, ah. Ano to, Anghel? Sa bawat sampal mo ng diploma, nagugusot na yung papel. Bachelor of Science, Master's degree, ilang beses na ba? Kakahanap mo ng BS, naging BS ka na. Ooh. Ang tagumpay ay makikita sa kalyo ng kamay. Okay. E paano yung ilang? Wala ng oras. Magtrabaho, umatodas, di ba? Oo, may kalyo yung kamay pero nakaposas. Example, yung sinakripisyo pag-aaral para sa pamilya. Ano yon? Natukso? Yung panganay na kumayod para makatapos yung bunso. Diba? Kasi may kahirapan, korupsyon, may iba't ibang problema. Pero sa'yo, hindi yung tema, meaning, ikay mapangmata sa biktima pero bulag sa sistema. Kasi marami dyang walang degree, pero trabaho ay disente. Kasi pwede kang maging negosyante, senador o kahit presidente, di ba? Ang punto ko, yung punto mo, you need to re-evaluate. At ngayon ka magyabang sa UP graduate. Wait. Di tayo lelebel kay Plaridel, a.k.a. George Grenade. George Grenade, na puro preach at drama. Kaya pala Granada, ang kapal ng apog. Kasi kailangan pang humugot para magpasabog. Mga asawa, influencers, pati mga tambay, ganun ata yung grenade, ang daming nadadamay. Kasi nagtawag ng influencers, baka sakali na sumipat. Allergic ka sa spotlight, tas nangangati ka na sumikat. Ako, walang page, walang promotion, pero apparent. Wala mang plug-plug, ay dama yung current. Aking agos, hydropower. O yung Basco kinetic, parang dam yung aesthetic, hindi. Dam to ni Kendrick, o purong genetics, kahit promo-mimetrics, yung holosymmetric, tong common technique ay bubuhay hectic, pathetics, synthetic, papetics, generic, dahil no-show si Hendrix, sasabay ka sa currents of flow kong electric. Dahil nag-choke lamang yung poison, kaya sa semi sumampa. At sa dami mong sinabi, kanyang choke yung nang marka. Mokojin ba'y nasibak? Well, di ka matindi. Nakaligtas sa gumagaya sa original hindi. Kaya forgive me, Father, for I have sinned. Habang sila ay nag-aaway, kung yung TF ay sapat, kami naman ay lirisismo ang nais iangat. Cause this ain't... Yeah! Yo, cause this ain't our day job. We don't do this for a living. Kaya't kung di para sa pera, gawin mo para sa sining. Kaya lesson learned na lamang to. Kasi sir, we're not the same. At ngayon ka matututo sa student of the game. Kaya forgive me, Father, for I have sinned. Kung magtatawag pa rin ako, cause you know I'm so bad. Hindi, good luck kay Sharon sa'y patay sa old God.
Ano hinihintay nyo? Aking last na bara? Tapos na ako mangumpisal, wala nang sala. Oh! Lakas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 points. So yun na. Painit lang ng kumbaga warm up yung first round ni GL, latag, setup, punchline yung second round, yung third round na yung knockout punch. So nagustuhan ko yung elitista pala, kumbaga elite, hindi ka elite, elitista pala, parang ganun. Tapos yung nagugusot yung papel sa kakasampal ng diploma, ang gandang ano niya, laro, di ba? Tapos yung kakahanap mo ng BS, nagiging BS ka na. Tapos yung may kalyo kamay, nakaposas. Tapos yung bulag sa sistema, ang ganda eh, parang real shit to eh. Ako pinupunto ko rin minsan yan sa ilang tao, yung nakakausap ko na parang minsan kasi yung mga tao, yun na yung nagiging basihan eh, yung edukasyon, yung pag-aaral. Kumbaga, ano ba natapos mo, saan ka ba nag-aral? Laging parang yun na yun eh. Doon na nila binabase yung tingin nila sa tao eh, na syempre importante yung edukasyon eh, pero hindi lang naman tungkol doon ang pagiging tao eh, di ba? Kagaya ng parang kung paano tayo kung gaano ka grammar Nazi ang mga Pilipino. Di ba na parang lahat naman tayo hindi lahat. Sige, pagpalagay ng hindi lahat. Pero okay, may mga iba nagkakamali rin talaga sa kumbaga, eto isipin nyo, parang palaisipan lang, di ba? Si Pacquiao, alam natin na inferior mag-English, pero puta, kahit gaano kagaling mag-English, hindi mo makukuha yung perang nakuha ni Pacquiao, di ba? Kung context ng ang pagiging educated at pagiging Inglesero mo prerequisite sa success mo, hindi rin nagpa-follow di ba? So, isa yun. Kumbaga parang panay po na natin sa English ni Pacquiao, pero tangina, kahit ang galing natin, mas magaling tayo mag-English, putang ina, hindi natin mararating yung narating niya. Laging senador siya, which is pinunto rin ni yun, di ba? Although hindi siya tungkol kay Pacquiao, yung pagpunto ni GL sa pagiging senador o ano, pero di ba? Meron din isa akong nabasa na napanood na video, si 50 Cent, sabi niya na hindi ako nag-graduate ng Harvard, pero lahat na empleyado ko o majority na empleyado ko Harvard, 'di ba? Yun yung punto na hindi laging tungkol doon 'di ba? Parang hindi mo pwedeng paikutin doon ang mundo mo So, ang ganda lang kung paano breakdown ni GL 'yon. 'Di ba? Gets ko yung importansya ng edukasyon. Alam niyo na 'yon. Pero may butas kasi yun. Hindi siya absolute. Diba? So, ang galing na kung paano niya breakdown yun. Tapos yun nga, pinuntusan ko yung kahit di nagtapos, pwedeng malayo marating, pwede maging senador o presidente. Ang ganda kung paano niya sinetap yun. Tapos yung George Grenade, di ba? Breakdown niya yung pangalan, yung Facebook na pangalan hindi ko alam kung anong apelido talaga ni Plaridel, pero yun nga, madaming nadadamay dahil sa ganun nata talaga ang Granada. Tapos yung damn to ni Kendrick, hindi nga siya pinaka punchline, pero ang ganda lang nung line na yun, gusto ko yun. Tapos yung laban, yung Poison Plaridel, kung paano ni-reference ni GL yun, yung kanyang choke na nagmarka, di ba? Parang yun, parang sinabi yan, natalo ka dahil sa choke, hindi ka nanalo dahil sa galing mo, alam mo yun yung naging factor ng battle. Tapos yung
kung paano niya sinabi na lyricismo, nais iangat, ang ganda nun, gawin mo para sa sining, tas kung paano niya tinapos yung buong battle, nakapagkumpisal na daw siya, wala nang sala. Ang galing, yan yung huli niyang battle bago siyang gisabuhay, no? Ang gandang send-off para sa kanya, solid. So, 2 and 3, kay GL, yung first round, gawin ko ng tie, pero subjectively, yun nga, kung live, bibigay ko rin kay GL yun. Tingnan natin sabihin ng judges. Check! Round 14, Plaridel vs. GL. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. At ang boto ng hurado. Pero syempre, para sa akin, yan yung mga laban na panalo tayo lahat. Pero ang boto ng hurado, 5-0, mag-iay para kay GL. Shoutout sa Maiji, Rico, Juju, lahat kay Boss Arik sa pagkakataon. Kay Plaridel, syempre maraming salamat. Sir, binoto ko si GL. Round 1 para sa akin, pinablock yung round 1. Round 2 and round 3, nung nabuo na yung concept ni GL, tsaka yung angles mga napili niya, dun siya lumamang. Tsaka bilang din ng punches sa 2 and 3, lamang siya. Round 1 tabla, 2 and 3 kay GL para sa akin. Shoutout pa rin kay Plaridel. Ayun, wala. All 3 rounds. GL. Sila na magpaliwanag, sumakit na yung ulo ko doon. GL. Binoto ko sa battle na yun ay si GL. Para sa akin, gusto ko lang bigyan ng props yung performance ni Plaridel. Saludo sa performance niya. Pero ang naging storya sa akin ng battle is para silang lyrical. Kaya lang yung pagkakatahi ng rounds ni Plaridel medyo all over the place. Samantalang yung kay GL obviously nakatahi buong round plus buong 3 rounds. So kumbaga buo yung konsepto. Relevant yung mga words, yung mga next na susunod na angulo. So yeah, GL. Yo, balaki na pricing batch 1. Balakid, no? Props kay Plaridel, sobrang lakas din ng material niya. No, lalakas ng mga suntok. Pero para sa akin overall, 3 rounds, labang talaga yung elegance ng writing ni GL. So kung mayroong pag-wordplay, para sa akin siya, nag-concept play na siya. So yung nilalaro niya, hindi na lang sa linyahan, kundi doon na sa buong mga chunks ng verse at sa mga buong verse at sa all 3 rounds. At para sa akin, saludo sa ganong konsepto. GL. Gandang laban yun. Salamat at patuloy nilang inaangat ang antas ng lyricismo dito. Pero yun, props kay Plaridel, solid. Pero personally talaga, mas maganda yung pagkahulma ng overall returns ni GL. Pero yun, magandang laban ulit. Pero 1, 2, 3, GL yun. Yeah, malinaw yun. Saludo sa dalawa. Pero kay GL yun. Astig. At yun nga, kumbaga parang nauna ko pa panoorin yung Isa Buhay Run GL bago to. So, yung Isa Buhay niya, parang mas mataas na level na siya kumpara dito sa battle na to eh. Pero solid pa rin. At yun. Ano pa ba, di ba? Yun na yun. Sa mga dapat ko ba review yung GL Lil Strux? O na-review ko na ba yun? Hindi ko talaga maalala, pare. Alam mo, yun talaga problema ko. May problema ako sa memory. Sa tingin ko hindi pa eh. Parang hindi ko pa napapan. O sana kailan ba yung battle na yun? Nakaalis na ba ako? Hindi ko rin sure, pare. So, lagay nyo lang sa comments kung ano pa man. Diba? Yeah. Yun lang. Salamat lagi. Flip Top, kay Arik, kay Kev, kay Paul, kay Bill, kay Sed, kay Boss D, kay Meow, kay Amboy. Alam nyo na yan, yo. Salamat lagi sa pagpapagamit ng video sa akin. At parating na yung oras na gagawa, malapit na yon na hindi na 3 battles a week ang review ko. Talagang medyo nasa crossroads lang ako ngayon, na hirap akong basta, alam nyo na yun. Naintindihan nyo na yun kahit hindi ko explain.
Pero yun, salamat sa lahat ng oras, salamat sa lahat na nanonood ng audio, sa lahat na hindi pa nagsasubscribe. Alam nyo na yung sinasabi ko, every video, mag-subscribe na. Salamat sa lahat na nagko-comment, sa lahat na nagsasuggest ng mga battle. Sige lang, lagay nyo. Nababasa ko yun. Actually, magbabasa ako na ilan ngayon kasi nakita ko 49 minutes pa lang tayo. May oras tayong konti para magbasa. Tingnan natin. Shoutout din, Flip Top Crown na collab. Hindi ko alam kung release na to, hindi pa ata pero kung ano man, message nyo na lang sa tingin ko Crown Manila ang dapat nyo i-message para dito. Tapos eto, babasa ko. Sabi ni Niel Address, Sir Mark, pansin ko madalas nakabase yung judging mo sa punchline count. Parang di mo gaano nabibigyan ng bigat yung writing, lalim ng bara at rhyming. Mas okay siguro kung mas balanced, hindi lang sa dami ng punchlines, kundi pati sa quality and overall execution. Gets ko naman na hindi official yung judging mo, review lang ng vid, pero since malaki rin yung influence mo, sayang kung di rin mabigyan ng credit yung mas technical aspeto. Mas binibigyan ko rin ng credit yung yung dihadong MC, 'di ba? Kumbaga parang gets naman natin Kumbaga kagaya niyan, mas komplikado yung kay GL. Oo, yun na yun. Pero once kasi nagamitin ko na i-measure ko yung quality, nagiging subjective na. So nagiging bias na. Yun Pwedeng ako trip ko yun, pero hindi trip ng ganitong tao yun. So dinidiscredit mo rin yung kabila 'di ba? So yun yung iniiwasan ko. Yung rhyming, mas solid yung intricate yung rhyming mo, pupuntusan ko yun. 'Di ba? May mga ganung moments si GL, hindi ko napuntusan sa battle na to, pero pinupuntusan ko yun sa kadalasan ng mga battles. Yung lalim ng bara, subjective talaga siya tungkol na sa taste yun na siguro mas ginagawa ko siya sa live, pero dito since nandito ako sa sarili kong kwarto na pwede ako maglista, ginagawa ko siyang ganun na mas black and white lang, gray area yun. Yung gusto nyong graduhan ko, gray area siya, pero mas black and white lang yung tinitingnan ko dito para lang din di ba, kumbaga parang okay, punchline, boom, pasok, that's it. May mga punchline si Plaridel na hindi ko pinuntusan kasi hindi siya sapat para maging punchline. Yun. So, in a way, nagiging subjective na rin ako. Pero, kapag naging subjective kasi ako, parang pwede ko na ibase sa pangalan Diba? GL Plaridel. Si GL panalo na dyan, sure ball. Parang ganun na which is ayoko. Gusto ko bigyan ng benefit of the doubt yung alam kong yamado sa matchup. So, kaya ako ginagawang ganyan. And, wala lang. Parang wag na natin gawing komplikado rin. Basta para sa akin ganun. At salamat sa opinion mo. Salamat sa suggestion mo. Yeah. Pero yun. Sabi naman ni CRLMD. So, siguro Carlo M. De La Cruz. CRLMDLCRZ. Need for weed, Kuya Mark. Sana magkaroon ulit. Haha. Actually, gumawa ako ng Instagram account noon. Need for weed 24/7. Patan nyo. Ginawa ko siyang private para wala lang. So, follow nyo na lang. Tapos, patang ko kung sinong tingin ko swak na mag-follow at hindi sa maarte, pero syempre medyo siya, touchy na sensitive na content, so para lang din sa safety ng lahat, ganun ko siya ginawa. Pero follow nyo lang or message nyo yung account na yun, tas sakto yun, kakasimula ko lang ulit magtanim dahil pwede na, panahon na ulit. So plano ko i-document yung mga tanim ko ngayong taon, nandun i-update ko yun lagi, regular kumbaga. So
yeah, spatan nyo. Sabi naman ni KN Studio 7239, bossing, sa nakakabili ng flip top beer? Wala sa 7-Eleven. Wala talaga 7-Eleven yun, o wala pa. Mabibili mo yun kapag pumunta ka sa flip top event. Dependa nila yun dun. So, pumunta ka ng live para masubukan mo siya at ma-experience mo na rin ang live ng flip top. Di ba? Ano pa ba? Vitroom versus Lakwan. Next, Sir Batas. Tsaka saan maka-avail ng hoodie na suot mo, sir? Sabi ni Dobondo 1444. Unang-una, na-explain ko na yun dati. Yung Vitroom Lakwan, sa tingin ko ni-review ko yun ng naka-off pala yung mic. So, sayang yung video. Hindi nyo rin marinig yung mga pinagsasabi ko, pero ayoko nang ulitin dahil sayang na yun, wala na yung magic. Pero yun na yun, panalo rin si Vitroom doon. Tapos yung hoodie, message yung pricing dahil tingnan ko yun nga yun, yung pricing page sa Facebook man, sa Instagram, dahil nandun yun, sureball. Yeah. Sabi ni Jeffrey Borbe 1994, Ruffian versus Saint Ice, Idol Batas. Plano ko yun. Naghihintay lang ng oras. Pero kung re-reviewin ko si Ice, ano ang pinaka-okay na battle niya na review ko? Yan ba? O yung kay Unico? Meron pa ba siyang iba simula nung bumalik siya? Hindi ko na maalala lahat. Pero kung ano yung best battle niya, bago mag-isa buhay, i-comment nyo para yun ang reviewin ko. Sabi ni Judy Salazar 1792, kung medyo na bad trip ka, Boss Batas, sa line na yun ni Jonas, it means na effective ang ginawa ni Jonas. Hahaha, nakakatuwa lang yung reaction mo, Boss Batas. Mukhang mismo na din talaga bumatil at mandurog ng kalaban. Isa ka sa mga alamant ng flip tiap. Well, hindi ibig sabihin na effective yun kung na bad trip ako. Pangalawa, nag-comment lang ako tungkol sa sinabi ni Jonas, pero hindi ako napuyat dahil doon. May hindi ko na nga siya iniisip ngayon. Diba? Parang hindi ko naman pe-personal yung mga ganung bagay. Maraming mas importanteng bagay sa mundo na mas dapat mong ika-bad trip ng personal. Diba? Hindi yun. So, yun na muna. Okay na yun. Sapat na yung ilang comments na yun. Binabati ko mga kabanda kong nanonood lagi, si Joey at si Gio. Alam ko sinasamahan ko sila sa biyahe kapag may bago akong upload. So yeah, jamming tayo soon. Isa sa rason kanya busy ako dahil nagfo-focus din kami magsulat ngayon. At kung may marerekomenda kayo dito sa Mississauga area o nearby cities na drummer na Pilipino na mukhang kautak namin, iparating nyo sa kanila na naghahanap kami ng drummer at message ako sa Instagram man o sa Batasismo ng Facebook. So yeah, ano pa ba, binabati ko si Mav ng Supremo, Iscariot, spatan nyo. Lagi rin nanonood yan. JR, ang aking brother-in-law. Yeah. What's up, man? Punta na kayo dito, yo. Yun. Ano pa ba? Yun na. Mag-iisang oras na ako. So, salamat sa oras. Salamat at umabot ka dito. Kung di ka umabot, tangin na. Okay lang yun. Pero, yun. Hanggang sa muli, mga pare. Peace!